Hello mga ka-viewers, welcome back po sa aming channel. Ayan. Grabe ang dulas ngayon yun ng daan. Yun no. Kaya mag-ingat po kayo kasi ngayon nagtutunaw na ang yelo. Ayan no, si Dadong. Nilagyan po niya ng asin itong walkway namin kasi nga medyo dumami yung black ice. Ay, ayan. Yan no. Yan no, nagiging tubig siya. Yellow yung taas pero tubig yung... Pag sa hapon po kasi, medyo warm na yung ating weather dito. So, nagiging positive na. Tapos pagdating po ng maga, nagiging malamig ulit. So, yung nangyayari dun sa mga nalusaw na snow, nagiging yellow ulit siya pero black ice. Kaya yun, delikado yun. May kwento ko lang nakaraang spring. Mga naglulusaw na rin yung snow noon. Tapos, dumaan kami ng pedestrian crossing. Dalawa kami ni Denise. Tapos, i-stop yung mga sasakyan. Pagkadating ko sa dulo, yung tipong nakatawid ka na, doon pa ako nadulas. Diyos ko, nakakahiya. Alam mo yung para kang as in, gumanon ka, nakadapa ka doon sa dulo, nakastop lahat ng mga driver doon sa crossing kasi nga 'di ba, nakailaw 'yun. So kailangan nila mag-stop dahil may bus. Dahil may mga tatawid. Aba, timing nga, nakatawid nga ako, pero nadulas naman ako doon sa dulo. Sabi ni Denise, mama, para kang si Superman. Nakakahiya. Kaya ito, delikado itong panahon na to. Kasi akala mo lang basa yung daan, pero madulas pala siya. Pero pag tumatawid ka, huwag kang magmamadali. Kasi buhay mo yan eh. nagmamadali kasi ako. Kasi, di ba, alam ko naman na Huwag kang mahiya na tatawid ka. yung mga driver dito, yung iba, hindi lahat yung iba medyo yung nag-aapura. Kaya ganun. Kaya delikado yung daan ngayon. Tapos nung kahapon nakita kami dyan, may bumper dyan sa palikuan namin. Baka, ewan ko lang, kung nadulas pagliko. Parang nandyan pa nga pa, no? Baka nabangga. Kaya hindi rin tayo pwedeng mabilisan pagka liko natin. Yan, sa mga bago po pala sa aming channel, welcome po sa aming channel. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta po sa amin. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pa-like na lang po itong video, tsaka subscribe na lang din po sa aming channel. Maputik po yung daan namin. Yan ang mga sasakyan. Sobrang dumi. Parang nag-car wash ka na rin sa putik pagkaganto no? Ito yung mga para transit na to. Diyan sinasakay yung mga yung mga may disability na mga tao dito, mga matatanda. Yun yung nagiging service nila. Hindi naman lahat. Kasi yung iba dyan, yung mga sinasakay dyan, yung mga galing sa Saan? home care. Care home. Galing sa care home. Oo, kasi may araw sila na namamasyal sila sa mall. Oo, parang mall na day din. Pero minsan, siguro sa park din, no? Pag summer siguro. Pag summer. Pero parang makalimitan natin sila makikita sa mga Coffee shop. Coffee shop. Sa mall sila tumatambay, lalong gantong winter. Tapos medyo malamig-lamig pa yung panahon. A&W, Northgate, South Mall, no? Yan ang mga tambayan nila eh. Ganun po kasi yung ginagawa nila pagka, yun nga, syempre may edad na, Ayan, kailangan meron nilang dito, meron papasyal-pasyal. doon. Ayan pa para transit. Ay, umulan siguro kagabi. Kaya medyo basa. Dito ako nung nadulas, oh.
Ito yung crossing na to. Pagdating dito, eto, pagtawid ko dyan, naku po! Kakahiya. Si Denise yan pagka maalala niya, mama, para kang Superman. Nakailang dulas na ako dito. Nung nakaraan din, ilang taon na rin nakalipas. Dun sa may Safeway dati dyan. Yung dating Safeway kasi yung fresh ko eh. Dyan din ako nadulas. Tapos kay Dadong naman, itong sasakyan na to, pagbaba ko naman. Yung tipong dito ako sa gilid. Tapos ano pa part si Dadong. Sa gilid ako dumaan, tapos pagbaba ko, aba ang dulas pala. Naku! Buti na lang, nakastop yung sasakyan sa kabila. Parang gumanon ako dun sa in between ng sasakyan. Ayan, atid ko muna si Denise sandali. Yun o, ganyan o. Diba, parang nangingintab. Sobrang dulas niya. Malapit na po natin masisilayan yung kulay green ng ating mga puno. Kasi akala mo lang yan, parang gray yan, pero ang dami na palang buds. Yung dulo niya pa, no? Yung parang ano na siya, alam mo yung parang mamumukadkad na. Yung bukol na paglabas ng dahon. Mga dahon, tapos yung iba kung may bulaklak, yun, nakaka-ready na yan. Konting warm na lang ng panahon, lalabas na yan eh. Magagas lang po kami dito sa Canadian Tire. Magkano kaya yung gas nila? Ay, parehas lang. 149.9. Nababa ako. Pero maganda yung panahon ngayon eh. Positive 1 lang. Yan ang ganda ng panahon ngayon. Positive 1 lang po yung temperature namin. Si Dadong naka-sweater na lang oh. Ako medyo naka-jacket pa pero manipis na lang din. Pwede na mag-road trip pa. No? Ay, sa ano pala? First road trip namin pala sa Linggo. Ano lang muna. Short trip lang. Short trip. Oo. Pupunta kami sa Estevan. Estevan yan, di ba? Mag-aanli ano tayo doon, manok. Kasi ito yung ano eh, yung nag-iisang buffet ng KFC dito sa Canada. Ewan ko lang sa ibang bansa kung merong KFC na buffet. Para makapag-unwind lang din. Kahit na hindi naman ganun pa kaganda yung scenery sa madaanan namin kasi 'di ba nga ganito pa rin. Malamang may snow pa rin ng konti o kaya parang gray pa din yung daan. Pero parang gusto lang namin ma-experience yung road trip ulit. 1 oras lang naman yung magiging biyahe namin. Ha? Wala pa daw 1 oras. Last year, nagpunta din kami doon. Pero, fall ata yun. Fall ata yun, Papa, no? Hindi ko alam. Basta O summer yun. Aray ko. Summer ata yun yung last namin napunta. Titingin po kami ng patubuan ng seeds. Kung may available na. For sure meron na yan. Kasi nasa mid na tayo ng March. So dapat meron na po kaming pinapatubo. Kasi pagka medyo late din tayo makakaani. Last time, Papa, parang Feb pa lang nagpatubo ka na ano. Excited Hindi, kami. at saka may patubuan kasi Ano yung sasakyan yun? Parang yun. Kay Lester. Kay Esther. Dati kasi, yung kabilang bahay, nakatapat yun sa sikat ng araw, yung area na pinapatubuan namin. So, medyo mabilis yung paglaki ng mga seedlings namin. Pero sa ngayon, ewan ko lang dun sa may bandang coffee table. Kung makapwesto dun si Dadong ng kahit na 1 rack lang para patubuan niya ng mga seeds.
Ang dami nilang baterya. O sige, charge yan, no? Mga na ano siguro yan. Mga na-drain siguro ng sobrang lamig ng panahon. Mga nakasale yung mga pang oil change nila dito. Kaso lang, yung ginagamit namin, yung nandito. Alin yung ginagamit natin pa? Synthetic. W20 at saka Kaso hindi siya nakasale eh. Uy, oh, pa. Merong isang set pala ng pang-camping nila, oh. 200. Oh, may gas dito. Doon tayo nakakahilo. Kasi may mga lutuan dito eh. Ito yung maganda pagka nag-camping, oh. Ayan. Dapat may mga stove. Nangangamoy camping na. No? May mga gantong kandila din pala sila dito pa, oh. Oo. Mesh bag. Ay, pwede din tong may lock kaya to. Pagka naglaba, di ba mga ganyan, yung nilalagyan ng mga unan para malabahan kasi may chance siyang sumabog. Tingnan natin dito yung mga ngayon kasi magandang mamili ng mga winter jackets kasi patapos na yung winter, so ngayon sila nagsisale. Pero bakit hindi nakasale? Oo nga, hindi siya nakasale. Bigo tayo. Walang sale ng mga winter jackets. Pati yung mga gloves nila hindi rin naka-sale. Ito yung maganda, oh, naka-sale. 46% off. Ang camping. 16 na lang. Pero kailangan namin ng bagong chair. Di ka nagkanto, ginapangita ta ka. Siling ko yung tanaw ko sang winter jackets, hindi naman nakasale. Papa, yun, oh. 16 lang. Nakasale siya pa. Parang kailangan natin ng isa pang upuan. Walang bag. Ayun lang, walang bag. Lang tayo. May bag ba doon? Maganda yung may supot siya eh. Yung sa atin ba, yung dalawa natin, meron? Tinanggal mo na rin ata yun eh. Sa lahat, ano? Yung coat, yung talagang abangan natin kasi kulang tayo ng higaan. Dito wala silang ano. Wala. Maganda pa dun sa Costco, tsaka sa may sa yung isa, sa Cabela's. Ito yung maganda tingnan pagka yung spring na pa. Yung mga pang outdoor nilang mga furniture. Ito naka-sale, oh. Save siya ng 200. Ganda, no? Pang outdoor. Sa terrace mo. Parang ganito lang siyang style, oh. Di ba? Meron ka lang harang na konti. Ganyan, tapos may mga plants ka, no? Tapos yung ganito mo, privacy mo, kawayan lang din. Ang harang. Di ba? Siya. Ganyan yung gagawin natin balang araw. Ang ganda. Nakalabas na yung mga uling dito. Ibig sabihin, pwede nang mag-barbecue. Ayan, ang daming uling. Pero tingnan natin yung price ng uling. Oh. Ayan, no, mahal, 'di ba? 32. Ito kasi yung magandang klase ng uling. Meron kasing uling na parang bato. Ewan ko kung ito yun. Ay, ito hardwood. 13. Yung parang bato, yung hindi maganda. Kasi ang tagal niyang
magbaga. Tapos parang hindi ganun katagal yung buhay niya. Kanya-kanyang tinginin ng seeds. May balatong pa? String beans? Ay, bili tayo na ito, papa, oh. Beans. Ito yung mga maanghang, oh. Jalapeno. Ito, jalapeno. Magkano isa na ito? Ay, ito may price. Ay, yung price ng seeds nila, oh. Ah, meron siyang letter. So, yung letter A, ayan, oh, 189, A1, 229, and hanggang sa F. Yung F yung pinakamahal, 449. Ito D, 379. Yung fresh na lang yung, ano ko, tanggalan ko na lang. Ay, oo. Mas madali kasi magpatubo pag fresh yung seeds mo. Na ano na namin yan. Na-try na namin. Tsaka, sa ganito, Yung fresh din. fresh din na pidada. Ay, ano tawag dito? Bell pepper. Lalaki to, ah. Ang laki. Diyos ko po. Baka sobrang anghang yan pa. Pwede ka na lang bumili ng 1 piraso, no? Tapos kuhaan na lang ng seeds, no? Ikaw. Kasi proven na natin, eh. Mas mabilis, no? Hmm. Ayan yung mga seed starter nila, oh. Hindi mo na kailangan ng... 20. Ay, meron na pala siyang, ano, lupa yan pa? Parang compost na siguro. Meron na siyang, pwede mo nang diretso na itanim dyan yung seeds. Basain mo lang siya tapos Oo. lagyan mo dyan. Para siyang lupa na. Compost siguro yan dyan na. Tapos, yan, tutubo na siya. Ganyan, pwede mo na siyang ilipat pagka, oo, pagka medyo lumaki na siya. Yung binibili namin, yung bakante lang, tapos lalagyan lang ng lupa. Ay, yung bulaklak ya pa. Ito maganda, oh. Ay, ganyan pala yan. Ranunculus. Ganda, oh. Ito yung price ng mga potting mix nila. Ito yung magandang klase. 899. Ayan. Tapos ganito lang kalaki, oh. Kaya medyo mahal dito yung lupa pang garden. Ito naman, 899. Ano na? Bigat. Oh, isukbit mo na sa bewang mo. Para kasi Garda Versosa. Machete. Yan pang gumapala. Di ba wala kang palakol ngayon? Meron. Meron ka na? Meron pa ganito lang. Saan mo binili? Ah, meron ka nang binili dito. Ay, oo nga pala. Orange yung dulo, no? Alam mo mga friendship ni Dadong, yung mga palakol, kutsilyong magaganda, tapos mga martilyong mga pinipili niyang bilhin, yung mga favorite niya. Kasi kailangan talaga to pagka nag-camping, eh. Dapat may mga ganyang gamit. Nakaw kasi yung ano namin. Yung palakol namin nanakaw. Ay, nako. Daming pasaway. Pati, ano namin, kasama yung kot namin dun. Papang ano kaya to? Wood pellets. Dadong ito. Pang ano to? Pellet siya. Gawa sa woods. Ano? Ano to pa? Pwede sindihan pa? Ano yun? Pang ano ni? Parang... Combustion. Stove. Ah, pang stove.
So, parang ano siya, pang ano nga, pwede pang luto. Pwede rin. Ganun. Sa mga maliliit na ano, ganyan din siya. Hmm, Pero kausap. ito din oh. Diba? Compressed naman siya na wood blocks. Pang barbecue pwede na, pausok. Hindi pa tayo nakagamit nito eh, no? Kakaiba. Kala mo parang feeds para sa hayop. Pero nakalagay siya na hindi pwede sa hayop. Hindi siya pang consumption ng mga animals. Ito yung mga naka-display na ngayon, no? Mga lawn mower. Ayan, no? Alang, mahal pala nito. Grabe ano. Pag yung... 450? Ayan, no? Wow. Kaya pag may bahay ka din tapos medyo malawak yung yard mo, kailangan may ganyan ka. Kasi pang cut ng mga grass. Ito naman, ibang klase din to. Trimmer din siya ng mga grass, pero ibang klase naman, no? Ano pa, ito yung blade niya, no? Dito yung blade. Ito naman. Yung mga gamit dito. Parang Iba-iba hindi yung malamig purpose niya. pera lang wala. Ito naman, pang putol to ng kahoy pa pa, no? Mga branches. Yun, no, 429, 169. Iba-ibang klase. Ayun, si Dadong. Tumingin-tingin lang. Kasi, sabi niya, baka dumoble daw yung mga seeds namin na nandun sa bahay. Eh, dapat i-double check niya muna. Kasi ito ngayon, lakad namin, biglaan lang. Kasi nagpaggas lang siya dito. Sabi ko, dumaan kami para lang matingnan namin kung may mga patubuan na. Meron namang patubuan doon, kaso lang yung patubuan na nandun, yung mahal nga. Hinahanap sana namin yung wala pang lupa, kasi mas mura yun eh. Pwede ka naman maglagay lang ng potting mix kasi, so mas mura. Sa Dalarama ba meron nun? Dalarama na lang tayo kasi mas mura doon. Simula lang ng pandemic, nung nagkaroon si Dadong ng interest sa pagtatanim. So far, naging successful po yung mga pagtatanim namin. Niya pala. Niya. Kasi ako taga-dilig lang eh. Pero, biruin mo, nakaka-harvest kami ng madaming kamatis, mga sibuyas. Ayun pa kailangan natin bumili ng sibuyas. Tapos yung, lalo na yung mga sili, mga, ano yung bell pepper, Diyos ko, ang dami talaga. Siling pula lang wala tayo. Oo. Kaya, ang sarap sa pakiramdam na, alam mo yung ikaw, ikaw nagpatubo, tapos, habang lumalaki, nakikita mo silang malusog, tapos, pag nag-harvest na lalo, nako, sarap talaga sa feeling na nag-harvest ka ng sarili mong pananim. Pwede na pong magpa-germinate sa katapusan nitong March. Mas maganda po kasi na ikaw mismo yung nagpapatubo, at least mapag-aralan mo rin kung paano magpalaki ng plants, paano mo sila alagaan. Basta lahat ng mga mga paraan, mapag-aaralan mo along the way pagka nagsimula ka magpatubo. Matuto ka. Oo, Matutunan mo matututo. siya. Matututo ka. Kita mo si Dadong, sabi ko nga dati, wala namang kaalam-alam to sa pagtatanim, pero natuto siya. Sa pamamagitan ng YouTube, ayan, kailangan kumuha ka din ng mga ideas doon kung paano ka magsimulang magpatubo, magpalaki. Marami kang makukuha ang idea sa internet, lalo sa YouTube. Ma-develop mo lang yan sa sunod na mga taon o sa susunod pa na mga taon. Doon mo na ma-discover na ay Hindi pala pwede yung ganito. ganito pala yung tama. Ganito pala yung dapat gawin. Along the way, matututo ka talaga. Kasi yung pagtatanim naman, kung wala ka pang masyadong idea, parang trial and error yun eh. So pag alam mo na yung ganito pala, hindi pwede sa gantong plant, sa sunod, at least, di ba? Alam mo na kung paano mo siya, kung paano mo siya palakihin. May plants kasi na kagaya niyan.
hindi dapat maraming tubig, may plants na dapat pala madalas mo siyang didiligan, may mga ganun. Tapos may plants na okay lang na hindi siya ganun ka-expose sa araw, merong plants naman na dapat nakatutok talaga siya sa araw. Tsaka ano, isa din sa factor na maganda yung magiging ani mo, yung maganda din yung lupa pa. Tsaka yung may mga halo-halo kang mga ano yun papa? May mga eggshells. Oo. May mga para maging airy siya pa. May mga hinahalo kasi sila doon na ano yung parang styro papa. Para hindi siya maging compact, madali siyang mag-drain ng tubig. May mga ganung ano pala. May mga ganung dapat gawin. Oo, sa lupa. Gastos na rin. Kasi binibili mo rin siya eh. Kaya yung mga lupa po namin, kung before mag-snow, yun nga, tinatabi muna namin. At nilalagay namin sa sako para doon muna siya. Kung mapapansin nyo doon sa likod ng bahay namin, di ba? Ang daming lupa doon, nakatambak. Maayos natin yung pag ano. Pagka wala ng ano, paglusaw na talaga yung yelo kasi matigas pa siya. So ayan, kainin ko lang. Kainin ko lang to si Dadong sa ito sa kapihan. Matagal din po kami bago nakapagkape. Pero ako hindi talaga ako nagkakape. Nagugutom kasi daw siya. Ako kanina nag-oatmeal na. Kasi iba yung pakiramdam ko pag hindi nakakain tapos medyo matagal sa labas. Paano kakamiss Nagchichilo ako. Ha? Namimiss din niya dito yung teams. yung tumambay ka dito? Yung amoy ng kape. Ako makikisinghot na lang ako ng kape. Ayoko magkape. Hot choco lang pwede. Ay, bumalik na naman pala yung roll up nila pa, oh. Ito yun, no. Pagkatapos mo inumin, i-roll up mo to. Kasi may, ano dyan, may mga price sila. Minsan libre kape, na? Ayun ang sabi ng iba. Mahirap daw yung buhay dito. Bakit marami pa rin yung mga Pinoy na gustong pumunta dito? Ang daming factor naman. Katulad mo yung isang nag-message sa atin, nag-comment sa atin Na? dahil sa kahirapan, Oh. di ba? May pinapaaral na anak. Kaya Gusto pa rin i-try dito. gusto ko din na. Hindi na nila iniisip na mahirap yung trabaho dito. Para sa pamilya, talagang gusto nilang i-try. Yung pamangkin ko nga eh, itatanong kung paano daw makapunta din ng abroad. Ilang taon pa lang yun? 24. 22 ba? 23. 24. 24. Gusto niyang mag-try din. Sabi ko, mahirap din mag-apply. Sabi ko, kasi nagtatanong siya kung anong agency daw yung pwede niyang applyan. Kasi alam naman natin na yung mga hinahire dito, yung mga skilled workers, diba? Kaya sabi ko sa kanya, dapat talaga yung experience mo dyan, skilled ka din. Kasi pagka hindi ka skilled, medyo mahirapan kang makapag-apply ng trabaho dito. Kasi yun naman ang mabenta dito eh. Kasi yun yung mga hard to fill na mga jobs dito. Yung masasabi nilang parang hindi masyado ano ba, kinukuha ng mga taga rito. Kaya yung mostly yung mga trabahador nila or yung mga workers nila is galing ibang bansa. Kasi mahirap na naman. Siyempre gusto nila, yung mga taga dito gusto nila yung hindi ganun kahirap na trabaho. Dito pa naman, mahirap pagka yung sanay ka sa yung trabaho sa Pinas. Kasi dito, iba yung galawan eh, no? Sinusulit dito kasi ng employer yung per hour mo na bayad. Diba, walang petiks-petiks dito. Kung sa atin may, kumbaga parang makukonsume mo talaga yung break. Dito, parang 20 minutes break. 20 minutes, oo. Sa atin nakakapag-extend ka pa ng break, ganyan. Pero dito, talagang mahigpit po sila. Sa inyo yung break nyo ilang beses? Dalawa lang. Every 2.5 hours. 20 minutes. Oh. Ang sa 20 minutes mo na yun, ano lang magagawa mo dun? Washroom lang, tsaka Kaya, ano. Ang sakit mo, appendicitis. Pero sa inyo talaga, sulit na sulit yung
oras, ano? Oo. Kasi 20 minutes break lang kasi nga may delay, hanapin ka o anong ginawa mo to. Natatrack kasi nila yun. So, i-explain mo pa yan? Pag may delay ka Tatanungin ka lang, questionin ka. ng supervisor. O bakit may 15 minutes na inactive ka? Bakit Dahil nasa may system ka. may 10 minutes ka na event gap, may mga ganong sistema kasi. Kaya hindi basta-basta na magbubulakbol ka, punta ka dito, punta ka doon. Monitored yung Yung kilos mo. yung kilos mo. Kahit dito sa Teams, mahirap mo. Nakikita ko yung mga nagsiserve, parang hindi man lang makaupo. Wala talagang upuan. Wala. Sabagay, kahit si ate na May na- masakit yung binti niya pag May nakikilala po kami dito sa yung mga kapwa din natin Pinoy na nagtatrabaho dito sa Teams. Lagi nagre-reklamo na sabi kung meron lang daw siyang mahanap na ibang trabaho, gusto na niyang maglipat ng trabaho kasi iba talaga yung trabaho ko dito. Kaya kahapon nagkikwentuhan kami ng isa ko rin kasama tungkol sa mga sakit-sakit sa katawan. Sabi niya, o kuya, ganun din ang nararamdaman. Sakit. Yung, Mga alam mo yun, pasok-pasok. yung mga bigay mo, parang sakit ng mga laman mo. Yung kagigising mo lang sa paumaga, siguro doon na bumaba na ba yung sakit ng katawan. Kasi hindi ka na busy, no? Parang naramdaman mo na lahat ng pagod. Tapos sa oras kasi na natutulog ka, syempre parang lahat na pain nawawala ba. Pero pagdating ng maga, Sa ramdam mo na. pagising na lang sa umaga, doon mo ay sakit ng baywang ko, sakit ng yung tawag nito, yung binti. dito, sakit ng shoulder mo, yung mga ganong senaryo. Ito po ay hindi to reklamo, realidad ng trabaho yan dito na ganun talaga ang Oo. Yung mga na-experience sa sakit ng katawan. Kasi kahit naman sa Pinas tayo may mga ganong sistema din naman. Yung mga nafe-feel mo Mas- after ng work, diba? Yung pagod, talagang ramdam mo yun. Mas lalo pa sa Pinas. Oo. Ang sakit ng katawan mo, less pa ang sahod. Kaya wala. At least dito, kahit napagod ka, medyo sulit naman yung bayad. Yun nga lang, kailangan mo lang talaga tatagan yung yung loob mo para tumagal ka. Kaya sa mga yung mga nag-aspire pa rin na pumunta dito, ayan. Kailangan lang talagang tibayan yung loob niyo pag nandito na kayo. Dapat prepared kayo na yung trabaho dito ay hindi kagaya po sa Pinas. Talagang sinusulit po nila yung magiging sahod mo. At saka wag po kayo wag po kayong madismaya na ay ganito kwento ko, yung ganito kwento na may alit family, na mahirap ang trabaho, masakit. Hindi yun. Mga eksperyensya namin. Depende pa rin yan pagdating nyo dito kung ano yung trabaho nyo dito. Malay nyo na ang kapalaran nyo dito ay mas maganda. Para magka-idea lang kayo na yan yung mga posibilidad na pwede nyo rin ma-experience pag nandito na kayo. Yun. So, magbabase lang din kayo sa mga experience ng iba na kumbaga para mahandaan nyo ba kung ano yung mga posibilidad na maabutan nyo pag nasa abroad kayo. Mindset ba? Na kailangan sabihin ko, ganito yung focus ko. Katulad nga ng sinabi ko ng mga nakaraan. Diba? Na focus kung ano ang goal. Yun lang. Nasa-survive mo kung anong hirap yung na-experience mo. So hanggang dito na lang po muna yung aming video for today. Maraming salamat po sa panonood at sa mga subscribers po namin. Maraming salamat. So hindi pa po nakapag-subscribe, pa-subscribe at pa-like na lang po itong video. Pa-click na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na i-upload po namin. Ingat-ingat! Bye-bye! Si Dadong lumalaklak pa ng kape. Sarap ba? Na-miss niya yung kape. Kasi ilang araw na kami hindi talaga nakakadaan. Isang buwan na nga ata.